Sa takbo ng ating buhay na maraming nagaganap, ang wika ng wikang Filipino ay sabay at patuloy na yumayaman dahil sa pagbabago sa ating lipunan. Maraming bagong salita ang ating natutuklasan na bawat paglipas ng araw. Dagdagan ang ating bokabularyo sa bawat taon na nililipas. Maraming bagong salita ang dapat aralin upang malaman ang kahulugan nito. Maraming pagbabago ang nagaganap. Ang wikang Filipino ay nagdudulot ng pagbabago sa bawat isa sa atin na patuloy ginagamit ang ating pabansang wika. Nagtanong-tanong kami sa mga kabataan kung alam ba nila ang mga salitang hindi gaano nagagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. Ang lalim ng Tagalog ng kuya. Ano po? Headset? Kahit guesses po. Science? Science. Momshi? Mamshi. Mommy? Nanay? Nanay. Momshi? Yeah, mamshi. Usually, yun yung tawag sa mother. Kahit tayo ay lumaki dito sa Pilipinas, marami pa rin sa ating kabataan ngayon ay hindi nakakaintindi ng wikang Pilipino. Sa panahon ngayon, ang mga sinaunang salita ay naiintindihan lamang ng mga matatanda at ang mga bagong salita ay naiintindihan lamang ng mga kabataan. Ang ibig sabihin nito, ang ating wika ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Para sa akin, ang pagbabago kasi ay isang natural na proseso mula noon. Ang pag-unlad kasi ay isang perspektibo. Para sa akin, umuunlad siya. Pero hindi ko ito pwedeng gawing pangkalahatan na sagot. Dahil merong bagay na nagpamulat or isang puwersang nagpabago sa perspektibo ng mga mamamayan. Ikumpol lahat ng mga estudyante mo sa mga susunod na taon. Ako ay nagsisimula ring magbago every year. Magbago in a sense na kailangan kong i-adjust ang aking sarili base sa dinamiko at base sa pagbabago ng mga kaugalian, tradisyon at norm ng mga estudyante. Ito ay isang parte ng pagiging isang tao. Ito ay isang parte bilang isang miyembro ng komunidad. Kasi dito nakikita mo nagkakaroon ng pag-unlad. Sa komunidad. Depende kasi yan sa perspective ng tao kung may pag-unlad o hindi. Depende sa experience. May kanya-kanyang story yung human experience o human life. Kaya ako nandito ngayon, nagtuturo kasi gusto ko magsimula sa aming pagbabago. So, kailangan na may magagawa ako. Alam kong may magagawa ako base sa kakayahan ko na meron akong pagbabago na ibigay para sa mga mag-aaral bilang isang guro. Sa pagsisimula ng paggamit ng mga Pilipino sa wikang Tagalog, binuhay nito ang ating sibilisasyon. Ang wikang Filipino ay patuloy na nagbabago. Ito ay naaayon sa panahon at buo kung saan ito ay binabaybay. Nagbabago rin ito dahil sa kultura, tradisyon at paniniwala ng iba't ibang individual. Nagbabago rin ang wika dahil sa personalidad na individual kung saan ang mga nasa paligid niya ay nakaka-apekto sa bokabularyo na kayang gamitin bilang pangunahing medium ng komunikasyon. Ito rin ay sumusunod sa sistema kung saan ang uso ngayon ay hindi uso noon at ang uso noon ay hindi uso ngayon. Dahil dito, mas napapangalagaan natin ang ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino at mas napapalakas natin ang impluwensya ng ating wika sa buong mundo. Pinagkaisa nito ang mga nakasanayang tradisyon at nagbibigay daan din ito para maipahayag ang ideya at opinyon ng bawat mamamayan saan man sa bansa. Ito ay isang kayamanan na dapat ingatan sapagkat dahil dito tayo ay nagkakaintindihan.